What's up, KG? Kung may 100,000 ka ngayon sa crypto, saan mo gustong ilagay? Sa Pilipinas ba? O sa US? Kasi sa isang bansa, pwedeng protektado ka. Sa isa naman, pwedeng ikaw ang bahala sa sarili mo. At ang maling choice mo dito, hindi lang lugi, pwedeng wipe out. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, karamihan sa mga Pinoy na nasa crypto, ang iniisip lang nila, anong coin ang tataas? Pero bihira yung nagtatanong na mas importante, safe ba ako sa bansang ito? Kasi kahit gaano kagandang token mo, kung mali ang batas sa paligid mo, wala rin. Ngayon, pag-uusapan natin ang Pilipinas versus US crypto laws. Hindi ito boring na legal discussion. Ito yung klase ng usapan na pwedeng mag-save sa'yo ng pera. Bakit importante ang crypto laws? Hindi mo hawak ang market, pero pwede mong piliin kung saan ka maglalaro. Sample, kung may exchange na biglang nagsara, may habol ka ba? Kung na-scam ka, may tutulong ba sa'yo? Dito papasok ang batas. Ang Pilipinas, crypto-friendly. Pero, sa Pilipinas, hawak ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang regulation. Ang approach nila, open kami sa crypto, pero may rules. Ang strength ng nasa Pilipinas, crypto-friendly environment. Hindi ban ng crypto. Actually, ina-encourage pa ang innovation. License exchange. May tinatawag na BASP license. Ibig sabihin, kung legit ang platform, rehistrado. Sample, CoinsPH, PDAX. Madaling pumasok ang beginners. Hindi ka agad matatakot gamitin. Ang mga weakness naman ito, mahina ang enforcement. Kahit may rules, hindi lahat nasusunod. Scam capital vibes, real talk. Ang daming rug pull, fake, NFT, Ponzi, at kadalasan walang nahuhuli. Limited protection. Pag na-scam ka, ikaw ang hahabol. At minsan, wala ka talagang laban. So tanong, crypto-friendly nga, pero safe ka ba? Sa US naman, strict pero protektado. Sa US, mas komplikado. Dalawang major entities ang involved. Security and Exchange Commission at Commodity Futures Trading Commission. Medyo magulo, pero may dahilan. Ang strength ng sa US ka nag-invest. Strong enforcement. Pag may scam, hinahabol talaga. Hindi tulad dito na minsan nawawala na lang. Investor protection. Malinaw ang rules sa securities. Kung may violation, may consequences. Transparency. Mas pataas ang standard. Ang mga weakness naman nito, overregulation. Minsan, sobra na. Ang daming crypto projects ang umaalis sa US. Confusing laws. Hindi malinaw kung security ba o commodity. Slow innovation. Dahil sa takot sa regulation, nahihirapan mag-launch ng bagong projects. Direct comparison. Kung isi-simplify natin, ang Pilipinas, easy entry, risky environment. Ang US naman, mahirap pumasok, pero mas protektado. Parang ganito yan. Sa Pilipinas, parang open playground, kahit sino pwede maglaro. Sa US, parang may guard. Kaso, ang daming bawal. Para kanino ang bawat system? Ito ang pinaka-importanting part. Kung beginner ka, mas okay sa Pilipinas kasi madali kang matuto. Kung may malaking pera ka, mas safe sa US environment kasi may protection. Kung risk taker ka, Pilipinas. Maraming opportunity, pero maraming patibong. Kung conservative ka, US. Mas mabagal, pero mas stable. Real talk tayo. Hindi ka ililigtas ng batas. Kahit nasa US ka pa, kung mali ka ng desisyon, patatalo ka pa rin. At kahit nasa Pilipinas ka, kung marunong ka mag-research, mananalo ka. Sample, may bagong token launch. Sa Pilipinas, makakapasok agad. Sa US, baka banned o delay. Sample 2, na-scam ka ng project. Sa Pilipinas, good luck. Sa US, may chance kang lumaban. Sample 3, yung exchange nag-collapse. Sa Pilipinas, depende sa platform. Sa US, mas mataas ang accountability. Sa personal approach ko, kung ako, hindi ako pipili ng isa lang. Gagamitin ko ang dalawang sistema. Sa Pilipinas, for access. Sa US naman, mindset and for discipline. Kasi kung puro access lang, maubos ka. Kung puro safety lang, mauunahan ka. Sa puntong ito, tanungin mo ang sarili mo, mas kampante ba ako ngayon sa crypto? Kung hindi pa, good.
Ibig sabihin, nag-iisip ka na. At yan ang pinaka-importante sa market na to. Hindi tanong kung saan mas maganda. Ang tanong, handa ka ba sa rules ng game na papasukin mo? Kasi sa crypto, hindi ka pinoprotektahan ng hype, pinoprotektahan ka ng kaalaman. At kung gusto mo ng mas brutal na breakdown sa mga scam, strategy at tunay na galaw ng market, alam mo na kung ano ang gagawin. Game on!